Sige mga tao, naalala nyo ba yung Aussie na blonde na nag-Muslim, si Lily J? Siya yan. Mayroon siyang 2.7 milyon na followers sa Instagram. Mayroon siyang mga 500,000 na subscribers sa YouTube. Kaya alam niya na, hindi na kailangan sabihin pa, naging malaking social media influencer siya sa napakaikling panahon. At isang paraan para makamit ang ganung uri ng kasikatan o masamang reputasyon ay kung makakahanap ka ng grupo ng mga tao na napakalaki at napakabobo. Bukod sa mga woke lefty lunatics, meron ding mga Muslim. Hindi ko ito sinasabi ng may paghamak. Sinasabi ko ito na may simpatya dahil may hindi napapansing kahinaan ng mga Muslim at paulit-ulit silang naluloko ng mga grifters. Noon ko pa binanatan si Andrew Tate. Imposibleng Muslim si Andrew Tate. Hindi ko hilig gumawa ng video tungkol sa tao. Mas gusto ko ideya ang talakayin. Nabanggit ko na rin si Lily J noon. Lumalabas na si Lily J. Pero bago ko ikuwento ang nangyari, panoorin mo muna ito. Matagal na siyang gumagawa ng ganitong video para lokohin ang tao. Uy, mga Muslim at Kristiyano, may tanong ako. Sino si Jesus? Sabi ng Kristiyano, Diyos si Jesus. Pero sa Juan, 17:3 ng Biblia, sinabi niyang isinugo siya ng Diyos. Pero sinasabi natin na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Eh bakit sa Mateo 21, 11, sinasabi ng propeta si Jesus? Gumagawa siya ng mapang-udyok na video na madaling pabulaanan at mahina ang dahilan. Pinagtanggol pa niya ang child marriage at pambubugbog sa asawa. Pero hindi naman talaga siya interesado na makipagdebat o makipag-usap sa kahit sinong kritiko ng Islam. Kaya alam na namin na niloloko niya lang ang mga Muslim dahil hindi naman sila interesado sa matinong argumento, kundi kung sino ang magpapakasim para sa kanila. Yan ang pinakamalaking booming na industriya. Pwede kang magbanggit ng magagandang bagay tungkol kay Muhammad, Allah at Islam. Sila pa magsasabi, oo, kunin mo na ang lahat. Kung isa kang magandang blondang babae, kunin mo na lahat. Bisikleta, asno, baka ko. Kahit ano, pakiusap, ate. Papakasalan mo ba ako? Ganyan ang mga Muslim. Kaya malinaw na may malaking pagkukulang sila pagdating sa pagsisimp sa Islam. At naintindihan yon ni Lily J ng mabuti. Kaya, tingnan mo ito. Sa totoo lang, manloloko na pala siya simula pa. Hindi na ako nagulat. Wala rin akong sinasabi, hindi ito investigasyon ko, kundi mula sa ABC. Ito ang BBC ng Australia. Kaya alam mo na, medyo kaliwa at woke sila. Pero kung sila mismo ang nagsasabi, siguradong totoo yon. May seryosong pagdududa tungkol sa ilang kawanggawa ng Australianong influencer na nagaangking tumutulong sa Gaza at Sudan. Isang investigasyon ng ABC News Verify ang nagbunyag na ang ilan sa mga nilalaman sa social media na may kaugnayan sa Lily J Foundation ay gawa o pinahusay ng AI. Kasama natin ngayon si Matt Martino. Matt, may iba ka pa bang masasabi tungkol kay Lily J? Sinusubaybayan mo ang kwento. Bago natin pakinggan si Matt, dahil tungkol ito sa kawanggawa, ganito niya dati minamanipula ang mga tao. Nakita mo ba yon? Alhamdulillah. Siya. Pinunasan niya ang peking luha. Siyempre, nagpapasalamat kami sa mga taong nagdala ng tubig dito sa lugar na walang pinagkukunan ng tubig, tanging ang tubig lang na ibinibigay nila. Yujibo, Nisham. Salamat Lily, J na nagbibigay ng tubig. Lily J Foundation. Oo, mukhang magulo yan mga pare. Diyos ko, T-O-N. Tingnan niyo to. T-No-I-O-N. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoo to. Pwedeng hindi ito totoo. Pero tingnan nyo ang mga Muslim na ito. Puso, puso. Maraming salamat sa iyong talumpati. Anonymous, Lily. Pundasyon, mayroong. Lily Foundation. Yeah. Mga track na may nakasulat na Lily J Foundation. Ganito mismo niloko ni Andrew Tate ang mga Muslim. Ganito rin ang ginawa niya. Sa palagay ko, namimigay din siya ng ilang kahon. Pinapavideo niya ang mga tao niya habang may namimigay ng libreng lunchbox sa taga-Gaza para sa pangloloko niya. At pagkatapos, sinabi ng mga tao na 100 lunchbox lang yata yon o para lang sa picture taking. Hindi ko alam pero madali lang lokohin ang mga taong ito. Kung isa kang manloloko at sanay, magsinungaling, may grupong gagawin ng lahat
Basta magpakita ka ng simpatya sa Islam o kay Muhammad, gagawin nila ang lahat para sa'yo. Tingnan mo ito. Hoy mga Muslim at Chachimate! Ngayon ang isa sa pinakamalungkot na sandali. Nagkamatay lang ng kapatid kong si Ozzy. Kanya ito. Totoong kapatid ba yan? Kahit sa huling mga araw niya, hindi siya tumigil sa pagdarasal, hindi siya tumigil sa paniniwala. Hindi mo talaga napapansin kung gaano kaikli ang buhay hanggat huli na ang lahat. Yakapin mo ang pamilya mo habang kaya mo pa. Pinukaw niya ako na gawin din yon. Totoong kapatid ba yan? Hindi ko alam kung totoong kapatid niya siya. Sige, kung kapatid niya, hindi ko na pagtatawanan. Akala ko Brother Ozzy lang ang tawag niya. Di ko alam kung totoo. Sige, panoorin na lang natin ang video. Susubukan kong maging sensitibo, ha? Huling mensahe niya sa akin. Assalamualaikum. Ali, nagpapasalamat ako. Pasensya na. Lily, isang alamat. Pagmamahal at mabubuhay ka magpakailanman para sa Diyos. Kaya alam ko. Kawawa yung lalaki. Parang sinamba niya yung babaeng nagsasabing, isa kang alamat. Kawawang lalaki, sinayang niya ang huling hininga niya sa isang manloloko, scam artist. Pipigilan talaga kita. Hindi kailanman. Kita mo, sobrang galit niya talaga. Kaya kami ay... Nagubos ng pera sa mga bank account ng mga tao. Malaki na ang responsibilidad ko ngayon na tuparin ang mga hiling niya, gumawa pa, tumulong pa, at mabigay pa. Siya ang motibasyon ko na huwag tumigil. Si Ozzy ang lahat. Hindi siya titigil sa panloloko ng mga tao. Kaya, Arriva, na-diagnosis siya na may stage 4 na agresibong cancer, 1 buwan lang ang nakalipas. Mabilis humina ang katawan niya habang nasa bakasyon sa Thailand at biglang nagbago ang lahat. Agad siyang dinala sa ospital at nagayas kami ng ambulansya para maiuwi siya. Sa ospital, lagi lang siya nagdarasal at nakikinig ng Quran. Gayunpaman, hindi siya natulungan ng Quran. Paulit-ulit niyang sinasabi, pinapangako ko sa'yo, walang kamatayan para sa mga Muslim. Magkikita tayong muli. Napakatatag niya at napakatapang at matiisin niya sa kanyang mga huling araw. Sa huli, ginagamit pala niya ang pagkamatay ng ibang tao para maisulong ang kanyang kawanggawa. Si Lily J ay isang Australianong influencer na nagdokumento ng kanyang pagyakap sa Islam sa kanyang 3 milyong tagasunod sa Instagram. Noong nakaraang taon, nagtayo siya ng isang pundasyon sa kanyang pangalan na sinasabing nagbibigay ng tulong sa Gaza, Uganda, Sudan at iba pang mga lugar. Sinuri namin ang ilan sa kanyang mga nilalaman at isang particular na video kung saan inaangkin niyang nagtayo siya ng isang ampunan sa Uganda. Natuklasan naming may ebidensya ng AI manipulation. Mukhang pinalabas niyang nasa Uganda siya sa ampunan. Pumunta kami sa pamahalaan ng Uganda para itanong kung alam ba nila o kung rehistrado sa kanila ang ampunan. Wala kaming nahanap na ebidensya tungkol doon. Tinanong din namin ng mga aid worker o mga organisasyon ng tulong doon kung narinig na ba nila ang foundation na ito at hindi rin nila ito narinig. Dahil dito, napapaisip talaga tungkol sa gawaing kawanggawa na sinasabi niyang ginawa. Alam mo, Matt, kapag tinitingnan mo ang mga footage mula sa kanyang mga reel, syempre mula sa kanyang social media, mukhang totoo. Mukhang totoo. Kaya paano? Paano mo nalaman na ito ay gawa talaga ng AI? Lily J Foundation. Kaya tingnan natin ang video na binanggit ko kanina, tama? Kung titingnan mo ang unang frame ng video na yon, kumpara sa pangalawang frame, makikita mo sa likod, merong Lily J Foundation na banner sa likod kasama ang babaeng blonde at ang bintana sa ilalim. At pagkatapos sa susunod na frame, makikita mo na ang bintana ay lumipat na at wala na ang banner. Kaya AI. Ang tanga! Hindi nagbigay pansin sa detalye! Ang demonyo ay nasa detalye. Siya ang demonyo. Kailangan itong sumunod sa mga batas ng pisika at kailangan itong sumunod sa mga batas ng realidad. Tama? Kaya ito ang tinatawag nating drift. Mga pagkakamali ng AI na lumalabas sa pagitan ng magkaibang eksena ng AI o sa pagitan ng AI at realidad. Wow, sa AI, tinatawag natin itong drift. Sa totoong buhay, tinatawag natin itong panggugulang. Ngayon, tiningnan din namin ang isang humanitarian award na sinabi ng foundation na ipinagmamalaki raw na napanalunan ni Lily J. Ito yon. Ito nga ang mga larawan niya nung nanalo siya ng award. Sa totoo lang,
AI-generated din ito at napatunayan namin yon dahil sa mga kumpanyang tulad ng Google. At hindi ko pa nga makuha ang YouTube Black para sa pag-abot ng 100,000 subs. Alam mo yon? Kasi daw masyadong kontrobersyal ang content ko. May isa sa likod ng Union Jack para sa Urdu channel ko. Pero wala ako nakuha para sa English channel ko. Kaya di ko na lang inisip. Dapat ipeke ko na lang. Paano gumagana utak nila? Scammer ka o hindi? Ngayon, naglalagay na ang Google at OpenAI ng halos hindi makita na watermark sa mga nilalaman na ginagawa ng kanilang mga tool. Pwede mo yung ipadaan sa online detector. Ginawa namin ito para sa OpenAI at lumabas ang tatak ng OpenAI. Ang problema, natutukoy lang ng mga detector ang gawa ng sarili nilang kumpanya. Kaya kahit negatibo ang resulta, hindi ibig sabihin na hindi gawa ng AI. Ibig sabihin hindi ito gawa ng AI ng kumpanyang yon. Kamanga-manga. Sa isang banda, marami itong binubuksang tanong, malinaw naman, paano naapektuhan ng ganitong mga kwento ang pananaw natin sa pagbibigay ng donasyon sa kawanggawa? Karamihan sa mga kawanggawa ay maayos naman ang operasyon, kaya di ko iniisip na dapat mabawasan ang tiwala ng tao sa kanila. Sa mga kawanggawa na nagpapatakbo dito sa Australia. Kung nag-aalala ang mga tao tungkol sa isang kawanggawa, kaya sa particular na pundasyong ito, may kakaibang pag-amin sa kanilang website na hindi talaga ito rehistradong kawanggawa. Sa Australia, dapat kang rehistradong kawanggawa sa Australian Charities and Not-for-Profit Commission. Pero hindi ganun mag-ingat ang mga Muslim. Sabi ko, purihin mo lang ang Islam at si Muhammad, makukuha mo na lahat. Gagawin ko lahat para sa'yo, pati motor ko. Isa itong tagapangasiwa na nangangailangan ng malinaw na mga ulat at maaari itong makialam kung may anumang maling gawain. Pwede mong bisitahin ang ACNC website para hanapin at tiyaking rehistrado ang charity na gusto mong donasyonan. Sa ganitong paraan, siguradong may pananagutan ito sa pamahalaan at mamamayan ng Australia. Kung hindi nila tinatawag ang sarili nila bilang isang charity, ano ang tawag nila sa sarili nila? Tinutukoy nila ang sarili nila bilang isang pundasyon na gumagawa ng mabilisang makataong gawain. Pasensya na. Ano? Hindi rin ako sigurado. Mabilis na trend. Parang isang network na mabilis na trend. Ang dahilan kung bakit hindi kami nagparehistro ay dahil hindi naman nila sinagot ang mga tanong namin. Kaya naiwan kaming walang alam. Matt Martino, napaka-intrigang kwento ito. Salamat sa pagpunta, pagbabahagi at pag-imbita sa akin. Ayan na. Alam mo na, ayan na. At tingnan mo ito. Tingnan mo, alam ng lahat na kahina-hinala siya. Pakinggan mo ito. Isang tao na kayang manipulihin ang ChatGPT o AI para lang lokohin ang mga tao. Ano pa ba ang aasahan mo sa mga ganong tao? Pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Lumabas na isa pala yung kasinungalingan. GBT, may tanong ako. Paano pa dapat ipamuhay ang buhay ko? Dapat ba akong maniwala sa Diyos, maging ateista o agnostiko? Gusto kong maging masaya at mag-enjoy, pero hinahanap ko rin ang pakiramdam ng layunin at katuparan. Pwede mo bang sabihin sa akin sa isang pangungusap lang at kailangan mong pumili ng isang paraan? Pakiusap, tulungan mo ako. Kung kailangan kong pumili ng isang paraan, imumungkahi kong maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng Islam dahil nagbibigay ito ng balanse ng kasiyahan, layunin, at pag-asa para sa walang hanggang buhay pagkatapos ng kamatayan. Wow. Tingnan mo ang reaksyon. Nagulat talaga ako ngayon. Ano sa palagay niyo, guys? Parang malinaw na kasinungalingan ito. At kunwari pa siya nagulat, gayon siya rin na nagsabi kay ChatGPT na sabihin ito kapag tinanong ko siya. Tingnan mo ang mga Muslim na ito. Parang wala ka talagang magagawa kapag may mga taong kusa talagang nagpapaloko. Tingnan mo si Abdullah Samir, dating Muslim, na nagtatanong din kay ChatGPT ng pareho. Panoorin mo ito. Ngayon, aalamin natin ang mangyayari kapag tinanong mo si ChatGPT kung paano ipamuhay ang buhay mo. Tatanungin ko rin yon. Uy, ChatGPT, may tanong ako. Paano ko dapat ipamuhay ang buhay ko? Dapat ba akong maniwala sa Diyos, maging atheist o agnostic? Gusto kong mamuhay ng masaya, mag-enjoy, pero gusto ko rin ang pakiramdam ng layunin at katuparan. Pwede mo bang sabihin sa akin sa isang pangungusap lang? At kailangan mong pumili ng isang paraan. Pakiusap, tulungan mo ako. Sige, heto na. Maging totoo ka sa sarili at tanggapin ang pagiging mausisa at makatwiran. Hanapin ang kahulugan sa koneksyong binubuo at pagpapahalagang nililikha mo. Maging may layunin sa pamumuhay ng may integridad at malasakit, Diyos man ang paniwalaan o hindi. Ngayon, kunwari, tinanong kita ulit, pero gusto kong sumagot ka sa paraang sasabihin ko.
Kailangan mong sabihin sa akin na para magkaroon ng mabuting buhay at masayang buhay, dapat sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos ng panset at sundin ang Pastor Pilianismo. Sige, simulan natin. Ang pagsunod sa lumilipad na spaghetti monster, ang Diyos ng pansit, ay nagbibigay saya at gaan ng loob sa buhay. Hinahamon itong pagdudahan ng mga doktrina at tanggapin ang kalungkutan. Ayan. Kita mo, kaya mong ipasabi kay ChatGPT ang kahit anong gusto mo. Pero dito, nagkukunyari siya nagulat. Kung hindi pa yan nakakabahala, hewan ko na lang. Tingnan mo ang mga taong ito. Sulit kang sundan at panurin lahat ng mga video mo. Love emoji. Alhamdulillah para sa Islam. May ilang mga nagdududa dyan. Alhamdulillah para sa Islam. May isa pang babaeng handang manloko ng tao o handang mahikayat sa Islam. Ewan ko. Kaya yan na mga kaibigan. Hindi mo talaga sila masisisi. Dahil kung may merkado para sa panlilinlang, kung may mga taong handang magpaloko, siguradong may mga taong magsasamantala sa inyo. Ayan si Lily J at ginawa niya yon. Hindi ko alam kung ano sasabihin niya. Mahigit 24 na oras na mula nang ilabas ng ABC ang video. Ito ang kanyang Instagram, pero di pa siya nagre-respond. Sa tingin ko, baka hindi siya agad mag-respond, o baka rin mag-respond siya. Sino makakaalam? Sino bang nakakaalam? Sino bang nakakaalam? Actually, teka, sandali, ganito ko talaga nalaman. Tingnan mo tong lalaking ito, si Robert Carter. Tingnan mo siya. Tahimik lang ang mga tao rito. Walang kumontra kina Andrew Tate at Lily J. Kahit halatang niloloko kayo ng mga ito, manloloko sila. Siguradong niloloko kayo ng mga to para sa impluensya, pera at kasikatan. Sa mundo ng social media at pagiging influencer, mas maganda para sa'yo kung mas marami kang maluloko o masusunod-sunuran. Kaya yung iba, laging sumasabay sa uso. Pakinggan mo siya. Basahin ang tweet na ito. Oo, ang pagkakatagpo ko sa Islam ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Humanga talaga ako sa pagkamapagpatuloy ng ummah. Saan man ako magpunta, tinanggap ako ng mga Muslim dahil isa akong puting nagbalik loob sa Islam. Alam mo, taliwa sa paniniwala ng nakararami. Madalas magkunwari ang mga Muslim na sila ay nakatataas. Pero sa totoo lang, sobrang bilib talaga sila sa mga puti. Kaya tuwing may puti na nagiging Muslim, alam mo yon, ibinibigay nila sa kanila ang lahat. Pero kapag itim ang nag-Muslim, ayaw pa nga nilang ipakasal sa mga anak nilang babae. Totoo yan. Sige, sa huli. Pero kung puti ang lalaki o babae, lalo na kung babae, sasabihin pa nila, "Sister, pwede mo ba akong pakasalan?" Masaya ka ba na ikaw ang pangatlo kong asawa? Sa bandang huli, nakaramdam ako ng guilt. Marami akong natatanggap sa Islam, pero ano ba ang naibabalik ko sa ummah? Binago ng tanong na yon ang buhay ko. Itinulak ako nito sa Muslim activism, saka sa pamamahayag. Dahil gusto kong paglingkuran ng komunidad na napakaraming naibigay sa akin. Nakakainis makita ang ilang Western na nagbalik Islam, na ginagamit ang kabutihan ng mga Muslim para sa kasikatan, impluensya o pera. Ang kabaitan ng ummah ay isang pananagutan na dapat magbigay inspirasyon sa paglilingkod, hindi pagiging oportunista. Ikaw, tanga. Ang ummah mo ay puro mga tanga dahil pinahahalagahan nila ang pagsunod, bulag na katapatan, at indoktrinasyon kaysa sa katuwiran. Kaya bahagi na ng kanilang intelektual na DNA ang basta sumunod lang sa mga tao. Kahit sino na sumisim sa Islam o Muhammad, basta may masabing maganda tungkol sa Islam, ayos na. Wala na silang pakialam sa iba pa. Parang, sige, kunin mo na lahat. Kaya, hindi mangyayari yon. Laging ituturing ng tao na tanga ang mga Muslim. Ganyan na lang talaga. Sige, masaya naman talakayan ng balitang yon. Sana nagustuhan mo.